Buddy, ang kwento ni Mao Zedong ay hindi kwento ng bayani. Ito ay kwento ng isang tao na naniwala na ang ideya niya ay mas mahalaga kaysa sa buhay ng milyon-milyong tao. Ipinanganak siya noong Disyembre 26, 1873 sa Hunan, China. Lumaki siya sa isang pamilya ng magsasaka. Mahigpit ang kanyang ama, mapanakit at dominante. At dito pa lang, maaga nang nahubog ang ugali ni Mao na lumaban sa awtoridad. Bata pa lang siya, ayaw na niya sa tradisyonal na sistema ng China. Imperyo, mga opisyal at mga mayayaman. Para sa kanya, ang sistemang iyon ang dahilan kung bakit naghihirap ang ordinaryong mamamayan. Habang nag-aaral, nalantad siya sa mga ideya ng rebolusyon at komunismo. Unti-unti, naniwala siya na ang karahasan ay hindi masama kung ito ay para sa tamang ideolohiya. Sa isip ni Mao, ang revolusyon ay hindi pwedeng malinis. Kailangan itong madugo. Noong 1921, naging bahagi siya ng pagtatatag ng Chinese Communist Party. Sa panahong iyon, maliit pa ang grupo at halos walang kapangyarihan. Pero kakaiba si Mao. Hindi siya tumutok sa mga lungsod o manggagawa sa pabrika. Sa halip, lumapit siya sa mga magsasaka, mga taong gutom, galit at handang lumaban. Pinangakuan niya sila ng lupa at paghihiganti laban sa mayayaman. Dito nagsimulang mabuo ang matinding suporta sa kanya. Habang tumitindi ang digmaang sibil sa China, naging mas brutal ang mga taktika ni Mao. Ang sino mang hindi sumunod sa partido ay tinuturing na kaaway. May mga ulat ng sapilitang pagkuha ng lupa, pampublikong pagpapahiya, at pagpatay sa mga itinuturing na class enemy. Kahit bago pa siya tuluyang mamuno, may dugo na sa kanyang mga kamay. Noong 1934, natalo ang mga komunista at napilitang umatras sa tinatawag na Long March. Mahigit 9,000 kilometro ang nilakad nila sa ilalim ng matinding gutom, lamig at sakit. Libo-libo ang namatay. Pero para kay Mao, ang mga namatay ay sakripisyo para sa rebolusyon. Sa panahong ito, lalo siyang naging matigas, malamig at handang magsakripisyo ng buhay, kahit buhay ng sarili niyang mga tauhan. Pagdating ng 1949, nagwagi ang Communist Party. Sa Tiananmen Square, idineklara ni Mao ang pagkakatatag ng People's Republic of China. Sa mata ng masa, siya ay tagapagligtas. Pero sa likod ng tagumpay na yon, nagsimula ang pinakamadilim na yugto ng bansa. Sa sandaling hawak na niya ang buong kapangyarihan, sinimulan niyang durugin ang lahat ng posibleng kalaban. Ang mga dating kaalyado, intelektual, negosyante at dating opisyal ay ikinulong, pinahirapan o pinatay. Walang due process. Isang paratang lang ay sapat na para mawala ang isang tao. Noong 1958, inilunsad niya ang Great Leap Forward. Layunin nitong gawing industrial superpower ang China sa napakaikling panahon. Ngunit ang mga patakaran ay hiwalay sa realidad. Pinilit ang mga magsasaka na pumasok sa kolektibong sakahan. Kinumpis ka ng estado ang ani. Pinilit ang mga lokal na opisyal na magsinungaling sa ulat ng produksyon para hindi maparusahan. Dahil dito, inakala ng gobyerno na may sobra-sobrang pagkain, kaya lalo pa itong kinuha. Ang resulta ay tahimik, ngunit napakalawak na gutom. Buong baryo ang naubos. May mga ulat ng tao na kumakain ng balat ng puno, lupa at maging bangkay. Ang mga magulang ay namamatay habang hawak ang kanilang mga anak. Ngunit tumanggi si Mao na aminin ang pagkakamali. Para sa kanya, ang pag-amin ay kahinaan. Sa loob lamang ng 4 na taon, tinatayang 30 hanggang 45 milyong tao ang namatay. Hindi ito natural na sakuna. Ito ay bunga ng maling desisyon, ideolohikal na katigasan, at kawalan ng malasakit sa buhay ng tao. Pagkatapos ng trahedya, bahagyang nawala ang impluwensya ni Mao sa loob ng partido.
Ngunit hindi siya pumayag na mawala sa kapangyarihan. Noong 1966, inilunsad niya ang Cultural Revolution. Layunin umano nitong linisin ang lipunan. Sa totoo lang, ito ay paraan para ibalik ang kanyang kontrol. Ginamit niya ang kabataan. Tinawag na Red Guards. Tinuruan silang kamuhian ng guro, propesor, doktor, at kahit sariling magulang kung ito ay kontra sa ideolohiya. Ang mga paaralan ay isinara. Ang mga tao ay binugbog sa lansangan. Ang iba ay pinilit magpakamatay. Ang mga aklat ay sinunog. Ang kultura at kasaysayan ng China ay winasak. Sa loob ng 10 taon, nabuhay ang bansa sa takot. Walang ligtas. Isang maling salita, isang maling libro, isang maling alaala. Maaaring ikamatay ng isang tao. Milyon ang namatay, mas marami ang tuluyang nasira ang buhay. Noong mga huling taon ni Mao, siya ay may sakit at mahina na. Ngunit ang bansa ay wasak. Ekonomiya, edukasyon, at tiwala ng tao sa isa't isa. Noong Setyembre 1976, namatay siya sa edad na 82. Opisyal na nagluksa ang China. Ngunit sa likod ng luha sa telebisyon, maraming tao ang tahimik na nakaramdam ng ginhawa. Para sa kanila, tapos na ang isang mahabang bangungot. Hanggang ngayon, ang imahe ni Mao ay makikita pa rin sa China. Para sa gobyerno, siya ay ama ng bansa. Pero para sa kasaysayan ng mundo, siya ay simbolo ng kung gaano kalupit ang isang ideolohiya kapag inilagay sa maling kamay. Buddy, ang kwento ni Mao Zedong ay paalala. Kapag ang isang leader ay naniwalang mas mahalaga ang kanyang ideya kaysa sa buhay ng tao, ang resulta ay hindi kaunlaran, kundi kamatayan. Thank you for watching. Please like and subscribe.